Sa pagsisimula ng kwento, sa ilalim ng papalubog na araw, may isang nilalang na nakaupo sa isang nakausling bato. Sa ibaba niya, makikita ang mga taong nadadaganan ng malalaking tipak ng bato. Ang ating bida, si Vorgan, ay madilim ang mukha habang yakap sa kanyang mga bisig ang isang magandang binibining hindi gumagalaw. Na may dugo pa rin sa labi. Sinisisi niya ang sarili. Lyra, patawad. Ako ang pumahamak sa iyo. Pagkasabi nito, nagngangalit si Vorgan. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Isang lalaking bumubuo ng selyo ang nagsalita. Ang pinakamakapangyarihang demon sovereign ng lahing demonyo. Tunay ngang karapat-dapat sa kanyang katanyagan. Hindi ko inaasahang kailangan pa nating 5 magsanib puwersa at bumuo ng porma sayon para lang mahuli ka. Narinig ito ng isang lalaking nakamaskara at humalakhak. Haha, pinakamakapangyarihang demon sovereign. Sa huli, isa ka lang namang nilalang na hindi tao. Hindi rin demonyo. Sumunod na nagsalita ang isang lalaking may bahagyang ngiti. Walang kwenta. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo si Lyra na may mga matang bulag at hindi ako ang pinili. Isang binibining may puting buhok ang sumimangot at sumigaw. Hoy, Various, ang araw na ito, sa susunod na taon, ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Matapos marinig ang sinabi ng 4, isang babae ang nagsalita. Bakit pa kayo nagsasayang ng laway sa isang mamamatay na? Patayin na. Nang marinig ang mga salitang iyon, tiningnan ni Vorgan ang 5 ng may nanlilisik na mga mata. Hindi nyo dapat siya pinatay. Sumigaw si Vorgan sa langit. At isang pulang aura ng galit ang biglang sumabog sa paligid niya. Animoy isang nagngangalit na buhawi. Lahat kayo ay mamamatay. Nang makita ito, sumigaw ang lalaking nakamaskara. Peligro. Ginamit ng mestisong ito ang Great Demonic Dissolution. Gusto niyang mamatay tayong kasama niya. Atrez. Sa sandaling iyon, mula kay Vorgan, isang haligi ng matinding enerhiyang demonyo ang pumailan lang sa langit. Nagpakawala ng mga daluyong ng enerhiyang demonyo at espiritual na kapangyarihan na tumagos sa grupo ng mga tao na may nakakawasak na lakas. Sila ay ganap na naglaho. Matapos mapuksa ang grupo, si Vorgan, na may mga matang walang buhay, ay tumingin sa mga naglalahong bakas sa kanyang harapan. Iniisip, dahil lang ba isa akong kalahating demonyo? Kahit na umasa ako sa sarili kong lakas para maging pinakamakapangyarihang demon sovereign. Ayaw pa rin nila ng isang mestisong demon sovereign na mamuno sa lahi ng demonyo kaya nakipagsabuatan sila sa 4 na ibang lahi para ako'y pataksil na salakayin. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Vorgan. Sa kanyang noo, lumitaw ang isang selyo ng dugo ng kanyang lahi. Ano ba itong bloodline purity na ito? Ngayon, itinulak ako ng mga walang hiyang iyon sa ganitong kalagayan. Sa huli, dahil pa rin ito sa aking kahinaan. Ano kung Diyos? Ano kung demonyo? Ano kung multo? Lumalabas na sa loob ng 1,000 taon. Nabilanggo lang ako ng mga pagkiling. Tanging sa paglaya mula sa mga tanikala ng lahi ako makakarating sa rurok ng Great Dao. Tumayo si Vorgan. Ginamit ang Heavenly Dao Primordial Divine Soul. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag ng kulay ginto. Ito ba ang tunay na kahulugan ng Heavenly Dao? Tinitigan niya ang kanyang nagniningning na mga palad. Nag-iisip, ito ang kaloob ng Heavenly Dao. Kahit wala na ang aking katawan, natanggap ko ang Primordial Divine Soul. Isang pagsasanib ng 5 lahi. Si Vorgan ngayon ay isang orihinal na kaluluwa, Origin Soul, na humaharurot. Gamit ang bagong banal na kaluluwang ito, maaabot ko ang sukdulang rurok na hindi pa nararating ng sinuman. Ang orihinal na kaluluwa ni Vorgan ay lumipad patungo sa isang anino. Ang kakaibang anino ay ngumunguya. Ang matatalas nitong pangil ay nasa harap ng orihinal na kaluluwa ni Vorgan. Kinagat nito ang orihinal na kaluluwa. Nginuya ito ng may sarap. Matapos kainin ng orihinal na kaluluwa ni Vorgan, ang anino ay umikot at humalakhak. Hihi. Ang orihinal na kaluluwa ng pinakamalakas na demon sovereign ng lahing demonyo ay akin na. Pagkatapos noon, ang anino ay lumipad diretso sa isang kuweba sa gitna ng isang bundok na bato. Lumabas na ang anino ay isang binatang mayabang na tumatawa. Hahaha. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib. Hinipo ang nalalabing kaluluwang kinain niya. Hintayin niyo ang araw na matapos ko itong i-refine. Iyon ay, hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nagtiim ang bagang, at napabulalas.
Ano ito? Paanong nangyari ito? Hinawakan niya ang kanyang lalamunan gamit ang dalawang kamay. Pinaikit ng mariin ang mga mata. Sumisigaw. Paano mo ito nagawa? Imposible. Ako, nasugatan ng isang orihinal na kaluluwa. Isang backlash. Pagkasabi nito, tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay pumuti. Hindi na makita ang mga balintataw. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan gamit ang dalawang kamay. Sumisigaw. Imposible. Nagsimulang bumagsak ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na desperasyon nang marinig ang orihinal na kaluluwa ni Vorgan na nagsasalita. Isang taong nagtataglay ngayon ng primordial divine soul tulad ko ay tamang-tamang nangangailangan ng isang katawan na hindi ko pa napapasukan noon. Matapos ang matagumpay na pagpasok sa katawan, opisyal na nabawi ni Vorgan ang buhay. Nanlisik ang mga mata ng ating bida. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinasadya kong magpakawala ng aura para maakit ang mga cultivator sa paligid. Hindi ko inaasahang ikaw pala ang darating. Tinitigan ni Vorgan ang nalalabing kaluluwa na hawak niya. Kapatid ng Ghost King, Kalen, ang katawan mong ito ng Ghost Clan ay akin na ngayon. Maging unang bato ka sa aking daan patungo sa rurok ng 5 lahi. Ang kahihinat ng ito ay mabuti na rin para sa iyo. Nasa palad niya ang nalalabing kaluluwa ng dating may-ari ng katawang sinapian niya. Ito ang cultivation technique ng panimulang antas ng Ghost Clan. Mukhang ang isang kapangyarihan sa primordial divine soul ay ang pagwasak sa mga tanikala para balewalain ang lahi at i-cultivate ang lahat ng teknik ng 5 lahi. May malamig na tingin. Isinara ni Vorgan ang kanyang palad. At agad na naglaho ang nalalabing kaluluwa. Kahit na hindi ako pinahintulutan ng heavenly daw na mamatay. Ang paghihiganting ito sa pananambang at ang puot sa pagpatay sa aking asawa. Isa-isa ko kayong sisingilin. Isang lalaki, naakit din ng aura na pinalabas ni Vorgan, ay papalapit na sa bunganga ng kuweba. Sumisigaw. Dito nga, dito biglang may lumabas na malakas na aura ng Ghost Clan. Nang marinig na may paparating, ngumisi si Vorgan. Tamang-tama ang dating nyo. Tingnan natin kung gaano kalakas ang primordial divine soul. Isang kamay ang nagpakawala ng maliliit na bowl ang apoy. 3 tao ang nakatayo. Pinagmamasdan ang malaking pagsabog na kanilang ginawa. Mausok ang paligid. Ngunit nakikita pa rin ang anyo ng isang lalaking dahan-daang lumalabas. Ang 2 disipulo ng lalaki ay tumingin sa anyo ng ating bida at napabulalas. Ang aura ng Demon Clan kanina ay halos kapantay na ng antas ng ating guro. Imposibleng mula sa batang ito iyon. Hindi ba? Paano nangyari iyon? Ang kanyang cultivation level, kahit paano tingnan, ay hindi mukhang nasa panimulang antas lang. Kayang-kaya ng ating guro na wasakin ang kanyang orihinal na kaluluwa sa isang kumpas lang ng daliri. Ang lalaki ay nagpakawala ng matinding nakamamatay na aura. Itinuro ang daliri pababa, at nagsalita ng may mapanghamak na tono. Bata ng Demon Clan, kung gusto mo pang mabuhay, lumuhad ka at humingi ng tawad. At sabihin mo kung saan nagpunta ang nagpakawala ng aurang iyon kanina. Narinig ni Vorgan ang mga salitang iyon at bahagyang ngumiti. Kayong 3, kung gusto niyong mabuhay, ang pagluhod at paghingi ng tawad ay hindi sapat. Kailangan niyo pang yumukod ng 100 beses. Nagalit ang 2 disipulo nang marinig iyon at sumigaw. Guro, kung itong walang hiyang bata ay sawa na sa buhay, hayaan niyo na po akong tapusin siya. Guro, hayaan niyo po ako. Ang isang hamak na hindi marunong tumano ng utang na loob na tulad nito ay nararapat lamang sa pinakamababang uri ng kamatayan. Narinig iyon ng guro, humalakhak, at inutusan ang 2, sabay kayong sumugod. Pero huwag niyo siyang patayin agad. Ang mga tulad niyang hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Hayaan niyang malaman nila kung ano ang ibig sabihin ng buhay na masahol pa sa kamatayan sa lahi ng mga tao. Narinig iyon. Mabilis na sumugod ang 2 kay Vorgan. Sumisigaw. Sumunod sa utos ni guro. Kasabay ng pagtatapos ng salita ng guro, isang disipulong may hawak na latigo ang sumugod kay Vorgan. Bata, ang latigo ko ay may lason ng libu-libong gagamba. Ang latigo ay humiginit na parang kidlat. Ngunit isang kamay lang ni Vorgan ang sumalaw rito. Malamig siyang umismed. Isang maliit na paka na lang. Tapos maglalakas loob kang atakihin ako. Pagkasabi nito, ginamit ni Vorgan ang kanyang lakas para durugin ang latigo hanggang sa maging pira-piraso. Agad niyang ibinato pabalik ang mga pira-pirasong latigo sa disipulo.
Agad na tumagos ang mga piraso sa katawan ng disipulo. Hindi na siya nakakilos at samuka ng maraming dugo. Paanong? Nang makita ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid sa martial arts, nanlaki ang mga mata ng nakatatandang kapatid. Napanganga sa gulat, gamit ang espada sa kamay. Mabilis siyang sumugod kay Vorgan. Sumisigaw, "Walang hiyang bata, naglakas loob kang patayin ang kapatid ko. Ibigay mo ang buhay mo." Nang makita ito, itinaas ni Vorgan ang kamay. Bumuo ng selyo, at nag-ipon ng espiritual na enerhiya. Isang napakalakas na daluyong ng espiritual na enerhiya ang pinakawalan ni Vorgan. Sa isang iglap, tinagos ng daluyong ng enerhiya ang katawan ng lalaki. Pati ang talim ng kanyang espada ay nabali. Nang masaksihan ng eksenang iyon, pinagpawisan ng malapot ang guro. Nauutal. Ikaw. Sa isang kisap mata, lumitaw si Vorgan sa likuran niya. Nag-iwan ng malaking butas. Kung talagang ayaw niyong humingi ng tawad sa inyong buhay, pagbibigyan ko na lang kayo. Nanlaki ang mga mata ng guro. Napagtantong ang puso niya ay kinuha ng batang minamaliit niya. Para hindi na siya pahirapan pa. Direktang sinuntok ni Vorgan ang likod niya. Sa 2 atake lang, agad na siyang ipinadala sa kabilang buhay. Ang aking landas ng paghihiganti ay magsisimula sa lahi ng mga tao. Itinaas ni Vorgan ang kamay sa mukha. Gumamit ng isang mataas na antas na illusion technique. Ang sinumang may mas mababang cultivation level ay hindi makikilala ang tunay niyang anyo. Bigla, may napansin siya. Ang aura ng batang si Kiro na iyon. Bakit nandito siya? Pagkatapos, si Vorgan ay lumipad na parang kidlat. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng isang malaking bato, may maririnig na sigaw ng takot. "Marcus Chen, naglakas loob kang kumilos laban sa akin." Ang binatang ito ay ang batang amo ng Chen clan. Si Marcus Chen. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang katawan ay puno ng mga sugat. Hawak ang dibdib. Nagsalita, "Ang maruming organisasyong iyan. Gusto niyo bang mapuksa ng 3 dakilang pamilya?" Ha! Sa harap ni Marcus Chen, pinalilibutan siya ng isang grupo ng mga tao. Isang babae ang direktang tumingin kay Marcus Chen at nagsalita, "Batang amo Chen, marahil hindi mo alam na ang nasa likod ng transaksyong ito ay isa sa inyong 3 dakilang pamilya." Ang mga taong kontrolado niya ay handa nang sumugod kay Marcus Chen. Nang makita ito, sumimangot si Marcus Chen, napanganga, at napabulalas. "Anong sabi mo? Ang gustong pumatay sa akin ay ang Ye clan o ang Su clan?" Ang babaeng may hawak na kadena ay mayabang na nagsalita. Ang mga patay ay hindi na kailangang malaman ang sagot. Pagkasabi nito, gamit ang kadena sa kamay, kinontrol niya ang grupo ng mga tao. Bigla, isang pares ng paa ang lumapag sa lupa, kasabay ng pagsabog ng isang napakalakas na enerhiya sa paligid, na naging dahilan para takpan ng mga tao ang kanilang mukha. Nang makita ito, sumimangot ang babae, kumuyamang palad, at galit na sumigaw, "Sino ang nangahas humadlang sa akin?" Matandang babae. Nawala ang alikabok. Inilantad ang mukha ni Vorgan na may mapanganib na ngiti. Sumagot sa kanya, isang taong dumaraan lang na nakakita ng kawalang katarungan. Nang marinig ang mapanuksong mga salita ni Vorgan, nagsalita ang babae, "Sinong walang kaugnayang ito ang nanghihimasok sa mga gawain ng The Thorn Syndicate?" Tinitigan niya ang ating bida at nagsalita, "Nakikita mo ba ang mga asong ito sa aking kamay? Kahit sino sa kanila ay kayang-kaya kang patayin anumang oras." Pagkarinig nito, si Vorgan, na may mukhang puno ng kumpiyansa, ay ngumisi. "Matagal ko nang naririnig na ang The Thorn Syndicate ng lahi ng mga tao ay may lihim na pamamaraan para kontrolin ang 4 na ibang lahi. Ngayong nakaharap ko na, tunay ngang kasuklam-suklam. Ang pagpatay sa iyo ay magpaparumi lang sa aking mga kamay." Nang marinig ang mga salita ni Vorgan, agad na itinaas ng babae ang kamay sa harap. Bumuo ng selyo, isang hamak na bata, nangangahas magsalita ng mayabang. "Noong una, maaari pa kitang hayaang mamatay ng buo ang katawan. Ngayon, haha." Nagniningning ang kanyang mga mata. Sumimangot sa galit, at sumigaw sa mga tao sa ibaba, "Mga hayop, sugurin niyo at pagpira-pirasuhin ang pain na iyan." Nang marinig ang utos ng kanilang amo, agad na sumugod ang mga kontroladong tao kay Vorgan. Nang makita ito, itinaas ni Vorgan ang kanyang kamay. Ikinuyom ang mga daliri, at nag-utos, "Tigil." Ang mga taong iyon ay agad na napasubsob ang mukha sa lupa. Si Marcus Chen,
na nakaupo sa likod ni Vorgan. Hawak ang dibdib, nasaksihan ang lahat ng iyon. Iniisip, ang tatlong Zunzi, respected ones, venerables, na ito na kontrolado ay pawang mga pinuno sa kani-kanilang lugar. Kahit na magsanib puwersa sila, kahit isang taong may cultivation level na nascent soul tulad ko ay hindi sila mapipigilan. Pero napasuko sila ng taong ito sa isang galaw lang. Sino ba talaga ang taong ito? Nang makita ang isang matabang lalaking may pulang mata na mabilis na sumusugod para atakihin siya. Kalmado pa rin ang mukha ni Vorgan. Agad na itinaas ni Vorgan ang kamay at sinakal ito, na nagdulot sa kanya ng sakit, pagsimangot, at pagtiim ng bagang. Lumalabas na dinudurog lang ng ating bida ang kwintas sa leeg nito. Nahulog ang mga pira-pirasong kwintas. Ang lalaki ay nakalaya mula sa pagkakagapos ng kwintas. Bumalik din sa normal ang kanyang mga mata. Natigilan siya, tulala ang mukha, tiningnan ang ating bida sa harap, at nagsalita, "Ikaw ay." Narinig iyon ni Vorgan. Bahagyang ngumiti, at sinulyapan ang lalaki. "Kiro, bata, nakalimutan mo na ba ako? Ang iyong Panginoon." Nang marinig iyon ni Kiro, lumuha siya at napabulalas. "Panginoon." Hindi mapigilan ang emosyon. 2 hibla ng luha ang damaloy. "Panginoon, hindi ka talaga namatay. Napakabuti." Habang nag-uusap, biglang narinig nila ang babae na nasa estado ng pagkataranta. Nakatitig kay Vorgan, sumisigaw, "Imposible. Ikaw ba ang pinakamalakas na demon sovereign ng lahing demonyo?" Si Vorgan. Nang marinig iyon ni Kiro, ikinuyom niya ang kamao, sumugod sa harap ng babae, at galit na sumigaw, "Ang pangalan ng Panginoon, paanong hahayaan kong tawagin ng isang basura tulad mo? Mamatay ka." Lumapit si Vorgan sa 3 tao kanina. Nakitang nakahandusay sila sa lupa. Lumuhad siya sa isang tuhod at nagtanong, "Ang lahi ng mga taong iyon ay matagal na kayong pinahirapan. Gusto nyo bang mag-higanti?" "Ha?" Narinig iyon. Sabay-sabay na nagsalita ang 3. "Hinihiling namin sa Demon Sovereign na tuparin ito. Matapos mag-higanti, susunod kami sa mga utos ng Demon Sovereign." Narinig iyon ni Vorgan. Itinaas ang kamay. Nag-ipon ng espiritual na enerhiya sa dulo ng 2 daliri. Mabuti. Ang mga nakakaunawa sa sitwasyon ay tunay na matatalino. Ang 3 ay nagulat, tumayo. Ang mga kadena sa kanilang leeg ay biglang naputol. Nang mapansing wala na ang mga tanikalang bakal na gumagapos sa kanila. Lumingon sila sa likod na may nanlilisik na mga mata. Nang makita ang grupo ng mga taong mabilis na sumusugod sa kanya, iwinasiwas ng babae ang kanyang mga cade ng bakal. Nagsalita, "Mamatay na kayo." Pagkasabi nito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na pagkataranta. Tiningnan ng mga cade nang biglang pumalibot sa kanya. Hindi nagtagal, hinawakan ng 4 na tao ang tig-isang kadena. Itinali ng mahigpit ang babae, at itinaas siya sa ere. "Kung papatayin niyo ako, hindi kayo patatawarin ng syndicate." Ang isang hamak na demon sovereign sa mata ng dakilang katauhan na iyon ay hindi man lang karapat-dapat banggitin. Noong una, maswerte kang hindi namatay. Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Narinig ni Vorgan ang walang kabuluhang mga salita ng babae. Yumuko, nag-isip, nangangahas kang takutin ako. Tiningnan ni Vorgan ang pagsabog sa harap. Tamang-tama, wala rin akong planong patawarin ang inyong syndicate. Nang makita ang eksenang iyon, si Marcus Chen ay nagbigay pugay. Yumuko, at nagsalita, "Maraming salamat sa inyong tulong, Ginoo." Pagkasabi nito, iniisip niya, napakalakas ng taong ito. Isang tingin lang ay kayang pumatay. Nang sinabi niyang ayaw niyang marumihan ang kanyang mga kamay, talagang hindi niya pinadumi ang mga ito. Pagkatapos mag-isip, tiningnan niya ang ating bida ng may paggalang. "Ginoo, kayo ba talaga si Vorgan ang walang kwenta?" Narinig iyon ni Vorgan. Sumimangot, at sinulyapan ang lalaki. "Ano? Ang inyong mga pamilya sa lahi ng mga tao. Nang makita niyong hindi ako namatay, hindi ba kayo kontento?" Nang marinig ang sinabi ng kanyang Panginoon, ikinuyom ni Kiro ang kamao. Sumimangot, at nagngit-ngit sa galit. "Sino ang nangahas saktan ng Panginoon? Ako ang unang pop unit sa iyo." Narinig iyon ni Marcus Chen. Itinaas ang kamay sa dibdib. Umubo ng ilang beses. "Ubo, ubo, Demon Sovereign. Nagkakamali po kayo. Ang aking Chen clan ay hindi kailanman sumali sa digmaan ng 5 lahi.
Ang sumali sa paglusob at pagpatay sa Demon Sovereign ay ang Ye Clan. Itinuro ni Kiro si Marcus Chen. Lumingon kay Vorgan. At nagpatuloy. Panginoon, hindi nagsisinungaling ang batang ito. Panginoon, matapos kayong lusubin ng mga walang hiyang iyon at mawalan ng balita, kami ng mga kapatid ay naghiwa-hiwalay para hanapin sila at maghayganti. Pagkatapos, si Kiro ay nagbigay pugay. Nakatitig kay Vorgan. Ako ang naka-assign sa basurang si Yulien ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi ko siya natalo. Matapos niya akong mahuli, itinapon niya ako sa The Foreign Syndicate at kinontrol pa ako. Ang Foreign Syndicate na ito ay nakahuli ng maraming kapatid natin sa lahing demonyo. Pinipilit nila kaming ibenta ang aming buhay para sa kanila. Ngayong gising na ang diwa ko. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo ng walang mapaglilibingan. Matapos magsalita si Kiro, sumunod si Marcus Chen. Ang Ye Clan at ang The Foreign Syndicate ay may kaugnayan sa isa't isa. Ibig sabihin, ang nagplano ng pananambang sa akin sa pagkakataong ito ay ang Ye Clan din. Ang galing ng isang Ye Clan. Narinig ang dalawang nagkukwento. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Vorgan. Kung nang-ahas silang saktan ng aking mga tao, hindi pwedeng hindi ako gumanti. Narinig ang mga salita ni Vorgan. Tiningnan ni Kiro ang kanyang kamao. Ang lingkod nyo ay hindi nakapaghiganti para sa Panginoon. Napakahina ko na. Paanong hahayaan ko pa kayong kumilos para sa akin? Tiningnan ni Kiro si Vorgan na may nagniningning at luhaang mga mata. Nakikinig habang nagsasalita si Vorgan. Ang sino mang manggahas saktan ng aking mga tao ay katumbas ng paghamon sa akin. Ang humamon sa aking mga tao ay may iisang kahihinatnan, kamatayan. Matapos kausapin si Kiro, inilagay ni Vorgan ang mga kamay sa likod. Tumingin pababa kay Marcus Chen. At nagsalita ng may misteryosong tono. Batang Amo Chen, interesado ka bang umarte sa isang dula kasama ko? Ha, dula. Lumipat ang eksena sa isang malaking mansyon sa loob ng isang gubat na may magandang lokasyon. Ang langit sa itaas ay madilim. Sunod-sunod ang kidlat. Sa lupa, ang babae mula kanina na kasama ni Kiro ay nakatayo sa harap ng isang malaking bato. Itinuro niya ang kanyang kamay sa unahan. Nagsalita, Panginoon, ito ang punong himpilan ng The Foreign Syndicate. Pagkatapos magpakilala, sinundan ng tingin ni Kiro ang likod ng babae, si Vorgan na nagpapanggap. Iniisip, hindi ko inaasahang ganoon ka-interesado ang Panginoon. Nagpanggap pa siyang masamang babae ng The Foreign Syndicate para umarte. Ang galing ng isang The Foreign Syndicate. Nang ahas pang gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para alapinan ang aking lahing demonyo. Si Vorgan ang nanguna. Kasunod si Marcus Chen at ang grupo ni Kiro. Tara na, puntahan natin ang pinuno rito. Isang pares ng paa ang dahan-daang bumababa sa mga hagdan. Nang makita si Vorgan na papalapit, nagmamadaling yumuko ang mga lalaki. Nagbigay pugay, at sabay-sabay na sumigaw. Nagbibigay pugay sa Syndicate Head. Tiningnan ang mukha ni Vorgan. Iniisip ni Kiro, mukhang walang epekto ang pananambang na iyon sa Panginoon. Napakabuti nito. Isang lalaki ang tumayo sa harap ni Vorgan. Nagbigay pugay, at nagulat, Syndicate Head. Ang Grand Syndicate Master ay kasalukuyang tumatanggap ng mahahalagang bisita. Malinaw na gusto niyang makita ang taong hawak ninyo. Narinig iyon ni Vorgan. Sinulyapan ng grupo. Nagpapahiwatig na umakto ayon sa sitwasyon. Tiningnan siya ni Marcus Chen at ng grupo ni Kiro. Nagpapahiwatig na naiintindihan nila. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ni Vorgan ay lumapit sa isang lalaking nakaupo sa isang upuan. Kasama ang isang lalaking nakaupo sa tabi niya na hinihimas ang mahabang balbas. Nang makita ito, nagsalita ang ating bida, Grand Syndicate Master. Nadala ko na pabalik ang batang iyon ng Chen Clan. Narinig iyon ng matandang pinuno ng Syndicate. Tuwang-tuwa siyang ngumiti. Magaling, magaling, mahusay ang iyong ginawa, may gantimpala ka, maaari ka nang umalis muna. Ang lalaking humihimas ng balbas ay isang nascent soul cultivator ng lahi ng mga tao. Nagngangalang Master Sorensu, ang ikalawang amo ng Suklan. Master Sorensu, sa aming paggawa, maaari kayong lubos na makampante. Tingnan nyo, bigla, may isang bagay na nagpasimangot sa kanya. Tumingin siya sa unahan na may nanlilisik na mga mata. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Master Sorensu. Tinitigan ng mabuti ang mukha ni Vorgan. Nag-isip sandali,
Matapos suriin, ikinuyom niya ang kamao, tumayo, at sumigaw. Ikaw. Nang makita si Master Sorenso na galit hanggang sa magngalit ang ngipin at manlaki ang mga mata. Tumayo rin ang pinuno ng The Thorn Syndicate at sumigaw. Ikalawang Amosu. Anong problema? Itinuro ni Master Sorenso si Vorgan at sumigaw. Hindi ito ang iyong tauhan. Siya ang itinakwil ng suklan. Narinig iyon ng pinuno ng The Thorn Syndicate. Itinutok ang espada sa mukha ni Vorgan. Bata, magaling ka. Malaki rin ang iyong loob. Nang ahas kang magpanggap na tauhan ko. Itinago mo ang iyong ulo pero lumabas ang iyong buntot. Akala mo ba walang makakapansin sa tunay mong anyo? Ha? Narinig iyon. Lumitaw ang mga daluyong ng enerhiya sa paligid ni Vorgan. At malamig siyang umismed. Natatakot akong kapag nakita nyo ang tunay kong mukha. Hindi nyo na makikita ang sikat ng araw bukas. Unti-unting nawala ang mga daluyong ng enerhiya. Bumalik si Vorgan sa kanyang orihinal na anyo. Isang gwapong lalaki. Ang kakayahan ng suklan na makaramdam ng bloodline ay talagang nakakasuka pa rin gaya ng dati. Nang masaksihan ng eksenang iyon, ang mukha ng pinuno ng The Thorn Syndicate ay nagpakita ng malinaw na pagkataranta at takot. Nauutal. Ikaw si Vorgan. Ang pinakamalakas na walang kwentang, Demon Sovereign ng lahing demonyo. Hindi ka pa pala namamatay. Pagkatapos, lumingon siya kay Master Sorenso. Ikalawang Amosu, sinabi mo bang ang demonyong ito ay tauhan ng inyong suklan? Narinig iyon ni Master Sorenso, na may mukhang galit na galit. Sumigaw, kinukutya ko, ang isang bastardong may kaugnayan sa lahing demonyo. Anong karapatan niyang maging bahagi ng suklan? Huwag mong dungisan ang pangalan ng suklan. Nang marinig ang mga salitang iyon ng lalaki, si Kiro, na nakatayo sa likod ni Vorgan, ay uminit ang ulo. Ikinuyom ang kamao, at nagsalita, hayop ka. Nang marinig na nawawalan ng kontrol si Kiro, itinaas ni Vorgan ang kamay. Sumenyas na tumigil. Hayaan mo siyang magsalita. Narinig iyon ni Master Sorenso. Iwinasiwas ang espada sa kamay. At sumigaw, huwag mong isipin na dahil naging Demon Sovereign ka ay napakataas mo na. Hindi niyan mababago ang katotohanan ng isa kang bastardo. Kung hindi ka ipinanganak, hindi sana humantong sa ganitong kalagayan ang aking nakababatang kapatid. Lahat ito ay kasalanan mo. Ikaw na malas na bastardo. Narinig ang mga salitang iyon. Nagalit si Vorgan. Ikinuyom ang dalawang kamay. At sumigaw. Anong nangyari sa aking ina? Ha? Anong ginawa ng inyong suklan sa kanya? Nang makita si Vorgan na galit, sumigaw si Master Sorenso. Bastardo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawaging ina ang aking nakababatang kapatid. Pagkatapos, hinugot niya ang espada sa kamay at sumigaw. Ngayon, anuman ang mangyari, personal kong tatapusin ang buhay mo. Ikaw na isinumpang nilalang. Para sa aking kapatid, isinumpang nilalang. Mamatay ka na. Pagkatapos, iwinasiwas ni Master Sorenso ang espada. Lumikha ng mga puyo ng sword intent. Si Vorgan at ang grupo ni Kiro ay matatag na nakatayo. Hindi man lang natinag. Pinagmamasdan ng puyo ng sword intent na papalapit. Nang makita ito, itinaas ni Vorgan ang kamay sa unahan. Nagpakawala ng isang daluyong ng enerhiya. Kasabay ng paglikha ng isang napakalakas na puwersang humihigop. Sumigaw ng isang HMPH. Pagkatapos, kinontrol ni Vorgan ang mga daluyong ng sword intent. Ibinalik ito sa kalaban. Hindi niya inaasahang makokontrol pa ni Vorgan ang kanyang puyo ng sword intent. Na naging dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. Hindi makakilos. Ang mga espada ng sword intent ay tumusok sa paligid niya. Na nagpako sa kanya sa pader. Nang mapansing wala siyang kakayahang lumaban. Sumigaw siya. Isinumpang nilalang. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Lumapit si Vorgan at ang grupo ni Kiro. Tumingala sa kanya. Ikaw ang ikalawang kapatid ng aking ina. Hindi ko yan gagawin sa iyo. Ngunit ang paghihiganting dulot mo sa sarili mo. Ikaw mismo ang dapat managot. Isang kadena ang nahulog sa harap ng paa ng isang lalaki. Lumalabas na si Marcus Chen na ang nagtanggal ng gapos sa kanyang kamay. Nang makita ito, tumingin si Vorgan sa kanya. Batang amo Chen, bilang paggalang sa akin, pakisuyong huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Walang problema. Ang matanda ay malakas na nagmumura. Walang hiyang bata ng Chen clan at ikaw na isinumpang nilalang.
Tandaan niyo ito. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Lumapit ang pinuno ng The Thorn Syndicate kasama ang kanyang mga tauhan. Nagsalita ng may pangungutya, pinakamalakas na Demon Sovereign. Ano ngayon? Ngayong pumasok ka sa teritoryo ko, para ka na ring nagpakamatay. Hahaha. Narinig iyon ni Kiro. Galit na sumigaw. Walang hiya. Nangangahas kang magsalita ng walang galang sa Panginoon. Talagang sawa ka na sa buhay. Agad na sumugod si Kiro kasama ang mga disipulo sa harap ng pinuno ng The Thorn Syndicate. Mga basura kayo. Hindi na kailangang kumilos pa ang Panginoon. Kaya na namin kayong patayin. Nang makita iyon, malamig na umismed ang pinuno ng The Thorn Syndicate. Mga hanggal. Ang mga alipin ay dapat kumilos na parang alipin. Itinaas niya ang isang kamay. Lumikha ng mga cade ng gawa sa espiritual na enerhiya. Direktang sumugod para hulihin ang apat. Lahat kayo, lumuhad sa akin. Sa sandaling iyon, may mga paang malakas na yumapak sa lupa. Si Vorgan, na may maitim na mukha at nagniningning na mga mata, ay tumingin sa kanyang apat na tauhang nakaluhod sa lupa. Itinaas niya ang kamay sa leeg. Nagngangalit, nandito ako. Sino ang mangangahas na paluhurin sila? Sa sandaling iyon, isang pares ng kamay ang mahigpit na humawak sa kadena. Ito nga ang pinuno ng The Thorn Syndicate na ginagamit ang lahat ng lakas para hilahin ang kadena. Paanong nangyari ito? Madali niyang napigilan ang teknik na ginamit ko. Itinaas ni Vorgan ang kamay sa harap. Pamitik ng daliri. Napakaastig. Agad na naputol ang mga kadena sa leeg ni Kiro at ng iba pa. Maraming salamat, Panginoon. Nang makita ang eksenang iyon, uminit ang ulo ng pinuno ng The Thorn Syndicate. Ikinuyom ang dalawang palad. Anong Panginoon? Isang mestisong hinabol ng 5 lahi hanggang sa halos mamatay. Ikinuyom ng pinuno ang mga kamay. Sa isang iglap ay lumaki ang kanyang katawan. Akala mo pa magaling ka na? Pagkatapos, iniunat niya ang 2 kamay. Ipinatawag ang mga kadena. Tumingin pababa sa ating bida. Sa larangan ng digmaan, kahit na nagsanib puwersa ang 5 matandang iyon, hindi ka pa rin nila napatay. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil walang kwenta ang 5 matandang iyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pagsasanib puwersa ng 5 lahi. Ang mga kadena ay humahaba ng humahaba, at ang matanda ay palakas ng palakas ang boses. Pinagmamasdan ng syndicate leader ang mga kadena sa harap ng kanyang mga tauhan, ang kanilang mga mata ay nagsimulang magniningning. Nagngangalit ang mga ngipin. Ang mga kadena ay tumagos sa puso ng mga tauhan sa ibaba. Gamit ang mga kadena sa kamay, kinokontrol niya ang mga tauhang pumapalibot kina Vorgan at sa grupo ni Kiro. Bata ng Demon Clan, lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad. At pag-iisipan ko pa, dahil hindi naman masama ang iyong cultivation. Nabigyan ka ng katayuang alipin. Kung hindi, maghintay kang maduraj hanggang maging alabok. Hahaha. Nang marinig ang mga walang kwentang salita ng taong iyon, itinaas ni Vorgan ang kamay para takpan ang bibig. Humikab ng malalim. Pagkatapos humikab, ikinaway ni Vorgan ang kamay sa likuran. Lumikha ng isang bilog ng espiritual na enerhiya para protektahan ang grupo ni Kiro. Masyadong maraming Saturday. Lalaban ba tayo o hindi? Ha? Nang marinig ang mga salitang iyon, nagalit ang matanda hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Malapit ka nang mamatay pero nagpapanggap ka pa ring bata. Kung gayon, pagbibigyan kita. Ikinuyom ng pinuno ng The Thorn Syndicate ang kadena sa kanyang palad. Gamitin ang porma sayon ng 5 lahi. Patayin siya para sa akin. Pagkarinig nito, sabay-sabay na nagsilapitan ang grupo. Itinaas ang mga kamay sa langit, at isinagawa ang porma sayon. Si Vorgan ay nakatayo na nakapamulsa ang 2 kamay sa likod. Nakatingala sa kanila habang isinasagawa ang porma sayon. Agad pagkatapos, mga daluyong ng berdeng liwanag mula sa langit ang direktang tumama kay Vorgan. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na yumanig sa buong langit at lupa. Nang makita ito, napabunghalit ng tawa ang pinuno ng The Thorn Syndicate. Haha, hindi talaga marunong sumukat ng sariling lakas. Naglakas loob pang lumaban sa akin. Ang mamatay ay, hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga balintataw, lumitaw ang isang anyo. Napabulalas siya. Ikaw. Lumalabas na ang anyo ay si Vorgan. Nakalutang sa himpapawid. Sa kanyang palad,
Nag-iipon siya ng isang globo ng enerhiya ng 5 lahi. Ang pinagsanib na lakas ng 5 lahi ay tunay ngang hindi pangkaraniwan. Gusto ko ring mapalawak ang aking kaalaman kaya hinayaan kitang magsalita ng kung ano-ano. Pagkatapos, tiningnan ni Vorgan ang matanda ng may malamig na tingin. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Pagkasabi nito, ang globo ay unti-unting lumaki at mabilis na sumugod patungo sa pinuno ng The Thorn Syndicate. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ng matanda. Napanganga, pinagpawisan ng malapot. Ano yan? Anong gagawin mo? Hindi pa niya natatapos ang pangungusap. Ang mga kadena ng pinuno ng The Thorn Syndicate ay pumulupot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humigpit ng humigpit, na hindi na siya makagalaw. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Ang aking mga bakal na kadena. Bakit hindi na sila sumusunod sa utos ko? Walang kakayahang lumaban. Nakahiga lang siya. Pinagmamasdan ng bowl ang apoy na dahan-daang lumalapit. Talaga bang dito na ako mamamatay? Ang mukha ng pinuno ng The Thorn Syndicate ay nagpakita ng matinding takot. Napagtanto ang kanyang kahangalan. Natataranta siyang nagmakaawa. Ang hamak na lingkod na ito ay hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Ang krimen ko ay nararapat sa 10,000 kamatayan. Nakikiusap ako kay Senior Demon Sovereign. Patawarin niyo po ang buhay ng hamak na lingkod na ito. Ang hamak na lingkod na ito ay handang maging baka at kabayo. Kahit maduraj ang butot laman. Para sa inyo. Nang marinig ang pagmamakaawa ng taong iyon, itinaas ni Vorgan ang daliri. Kinamot ang tainga. Pinaikit ng mariin ang mga mata. Oh, hamak na lingkod. Sino nga ba yung gustong maging lolo ko kanina? Ha? Nang makita ang nalalapit na kamatayan, dali-dali siyang lumuhad sa lupa, yumuko, at sumigaw. Ang hamak na lingkod na ito ay inyong apo. Si Senior Demon Sovereign ang aking lolo. Lolo Vorgan, pakiusap, patawarin niyo po ang buhay ko. Nang marinig ang dalawang salitang, apo, natigilan si Vorgan. Tiningnan siya. Binaliwala niya ang taong sinusunog ng bowl ang apoy. Pumikit si Vorgan. Tumalikod. At umalis. Ang isang bulok na apo na tulad nito. Ayoko. Bigla. Nagmulat ng mata si Vorgan. Sa kanyang noo, lumitaw ang isang nagniningning na selyo ng enerhiya. Agad na lumipad si Vorgan diretso sa langit. Nagpakawala ng mga kumikinang na liwanag. Ang mga tao sa ibaba ay naakit din ng liwanag at napatingala. Bigla, ang mga mata ng grupo ng mga taong iyon ay bumalik din sa normal. Tumingin si Vorgan sa mga tao sa ibaba at nagsalita. Ang control spell na ginamit sa inyo ay winasak ko na. Ngumiti siya ng may kabaitan. Malaya na kayo. Pagkasabi nito, mula sa itaas, lumapag si Vorgan sa lupa. Ang mga taong katutulong lang ni Vorgan ay mabilis na nagbigay pugay. Na may mukhang puno ng pasasalamat. Nakatitig kay Vorgan. Maraming salamat, Senior, sa inyong tulong. Ang malaking kabutihang ito ay hindi namin kailanman malilimutan. Ang tulong ni Senior ay parang muling pagbibigay buhay sa amin. Mula ngayon, kung may anumang kailangan si Senior, kami, ang mga nakababatang ito, ay handang umakyat sa bundok ng mga espada at lamusong sa dagat ng apoy. Hindi kami aatras. Kung hindi ako nagkakamali, si Senior ba ang walang kwentang Demon Sovereign ng Demon Clan? Panginoon, ngayon, kami, ang inyong mga hamak na lingkod, ay sila kay pabalik doon para ang huwad na iyon ay mamatay ng walang mapaglilibingan. Huwag magmadali, mayroon pa akong hindi natatapos na gawain sa Human Clan. Ang lugar na ito ay tamang-tamang maging himpilan natin sa Human Clan. Nang marinig ang mga salita ni Vorgan, 2 tao sa likuran ang nag-usap. Ito ba ang pinakamalakas na Demon Sovereign ng Demon Clan? Madalas sabihin ng mga tao na ang Demon Clan ay malupit. Pero ngayon, itong Demon Sovereign na ito ang nagligtas sa atin mula sa pagkaalipin. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga tao ang yumuko. Nagbigay pugay sa harap ni Vorgan. Mga lingkod, ang malaking pabor ng pagliligtas sa aming buhay ni Senior ay walang katumbas na kapalit. Anumang kailangan ni Senior gawin sa Human Clan, kami po ay handang ibigay ang lahat ng aming makakaya. Pagkarinig nito, pamitik ng daliri si Vorgan. Tumingin sa grupo ng mga tao, at ngumiti ng may hiwaga. Kung gayon, mula ngayon, ang lugar na ito ay tatawaging bulwagan ng 5 lahi, Hall of 5 Clans. Pinili ni Vorgan ang bulwagan ng 5 lahi bilang kanyang himpilan.
Ipinadala niya ang grupo ni Kiro sa iba't ibang lahi para imbestigahan ang mga galaw ng mga kaaway na lumusob sa kanya noon. Sinulyapan ni Vorgan ang isang direksyon. Dito, si Marcus Chen at si Master Soren Su ay nag-uusap. Demon Sovereign. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ko at ni ikalawang Amo Su ay naayos na. Ginamit lang din siya ng Yeklan kaya niya ako ginulo. HMPH. Si Yulye. Ang mestisong iyon. Gusto niyang magpatayan ang Su Clan at Chen Clan para ang Yeklan ang makinabang. Sa pagbabalik kong ito, sisiguraduhin kong siya ang una kong papatayin. Kanina pa nakikinig. Dahan-daang lumapit si Vorgan sa dalawa. Ang hidwaan ninyong dalawa. Wala akong pakialam. Sumimangot si Vorgan at nagsalita. Master Soren Su, sabihin mo ang lahat ng alam mo tungkol sa aking ina. Narinig iyon. Sumimangot ang matanda. Galit na sumigaw. May mukha ka pa bang magtanong? Noong taong iyon, nang umalis kayong mag-amang walang hiya, ang aking nakababatang kapatid, Lady Alara, ay ikinulong ng pamilya sa ipinagbabawal na lugar, Forbidden Ground. Dinanas ang hindi mabilang na paghihirap. Bakit hindi ko kayo nakitang dumating para iligtas siya? Narinig iyon. Dumilim ang mukha ni Vorgan. Sa digmaan ng 5 lahi, ako at ang aking nakatatandang kapatid ay matagumpay na bumalik. Ngunit ang aking kapatid na babae, Lady Alara, ay nawawala. Ang kanyang lampara ng kaluluwa, Soul Lamp, ay nanginginig. Maliit ang tsansang mabuhay. Pagkarinig nito, nagtiimbagang si Master Soren Su. Sumigaw si Vorgan na may mukhang puno ng galit. Nagtatanong, ang pangyayaring ito ay dahil sa inyong mag-ama kaya nawala ang aking ina sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan. Dalhin mo ako doon. Isang malaking pinto ang dahan-daang bumubukas. Lumalabas na si Vorgan nang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan. Sa harap ni Vorgan ay ang kaluluwa ni Lady Alara Su. Map. Nagliliwanag ito. Nang makita ito, iniisip ni Vorgan. Ito ang lampara ng kaluluwa ng aking ina. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Si Master Soren Su ay nagmamadaling tumakbo palapit. Sumisigaw. Walang hiyang bata. Anong ginawa mo? Pati ang elder na tagabantay ng pinto ay naglakas loob kang patayin. Ang laking problemang ginawa mo. Delikado. Nandito na ang nakatatandang kapatid. Pagkasabi nito, isang anino ang lumitaw sa likuran nilang dalawa. Kasabay ng malalakas na bugso ng hangin sa unahan. Na naging dahilan para mabilis na takpan ni Master Soren Su ang kanyang mukha. Ang lalaking may mahabang balbas ay nagsalita. Sino mang basta-bastang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan ay may iisang kahihinatnan, kamatayan. Unti-unting hamupa ang malakas na hangin. Inilantad ang 3 dakilang amo ng Human Clan. Siya ang pinuno ng Su Clan. Si Patriarch Valerius Su. Van. Lumingon si Master Soren Su. Itinuro si Vorgan. Kapatid. Siya ang anak ng ating bunsong kapatid. Baka may paraan siyang mahanap ang ating bunsong kapatid. Kaya, hindi pa niya natatapos ang paliwanag. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Tumahimik ka. Ang Su Clan natin ay walang isinumpang lahi mula sa Demon Clan. Sumimangot si Patriarch Valerius Su at nagsalita. Ikalawang kapatid, ngayon ay nakagawa ka ng malaking kasalanan. Hintayin mong matapos kong ayusin itong demonyong ito. Saka ko haharapin ang kasalanan mo. Matapos ayusin si Master Soren Su. Tumingin siya kay Vorgan. Sumigaw. Sumpa. Tinakat mo ang aking ikalawang kapatid. Pinatay mo ang tagabantay ng pinto. Ngayon, ako, si Valerius Su, ay sisiguraduhing madudurog ang iyong butot laman. Narinig iyon ni Vorgan. Sumimangot, at nagsalita, sa Su Clan. Maliban sa aking ina, lahat ng natitira ay mga walang kwentang asong tumatahol lang ng walang kabuluhan. Kakabangon pa lang sa paanan ni Vorgan. Hindi inaasahang sisipain siya ni Vorgan sa mukha, na tumalsik siya ng 100 metro. Kakalapag pa lang ni Master Soren Su sa lupa. Ang pinto ng kuweba ng ipinagbabawal na lugar ng Su Clan ay biglang sumabog. Nang makita ang eksenang iyon, iniisip ni Master Soren Su. Itong walang hiyang bata, bukod sa amin, natatakot ba siyang madamay ako? Sa loob ng ipinagbabawal na lugar, lumitaw ang isang ilusyon ng isang napakalupit na water dragon. Lumalabas na si Patriarch Valerius Su ang gumamit ng cultivation technique ng Su Clan. Ang makalangit na hiwaga ng tubig, Heavenly Water One Color.
na lumilikha ng ilusyon ng mga napakalalaking water dragon. Demonyong dapat mamatay. Dapat kang bumaba sa impyerno. Tumingala si Vorgan sa mga ilusyon ng malulupit na water dragon sa harap. Napabulalas. Ang cultivation technique ng Suklan sa iyong mga kamay ay isang malaking aksaya. Narinig iyon. Si Vorgan, na nakatayo sa ibabaw ng tubig, ay pamitik ng daliri. Nagawa niyang kontrolin ang mga ilusyon ng water dragon. Sumimangot si Vorgan. Nagsalita ng may misteryosong tono. Ang cultivation technique ng Suklan. Itinuro ni Vorgan ang tubig sa ibaba. Bumuo ng selyo, na naging dahilan para lumikha ng malaking puyo ang tubig sa paanan ni Vorgan. Ginamit ang skill na, ilog na pilak ng siyam na langit, Nine Heavens Silver River. Agad na lumitaw ang ilusyon ng water dragon sa harap ni Patriarch Valerius So, na may nagniningning na mga mata. Nakanganga na parang gustong siyang kainin ng buhay. Pagkatapos, naging matatalas na tipak ng yelo ito na sunod-sunod na tumama sa kanya. Nang makita ang kanyang natataranta at takot na anyo, bahagyang ngumiti si Vorgan. Pamitik ng daliri, agad na nawala ang lahat ng ilusyon at naging isang agos ng tubig sa itaas ng ulo ni Patriarch Valerius So. Nakahandusay siya sa ibabaw ng tubig. Ang mukha ay puno ng mga sugat. Paanong alam mo ang mas mataas na antas na cultivation technique ng Suklan? Muling ginamit ni Vorgan ang cultivation technique. Dahan-daang bumubuo ng isang mainit na armas, isang espada ng apoy, sa kanyang palad. Dapat mong tanungin ang sarili mo kung gaano kakawalang kakayahan para ang cultivation technique ng Suklan ay manatili lang sa ganitong kainahinang antas. Pagkatapos, itinutok ni Vorgan ang espada sa kanyang leeg. Nagsalita, tapos na. Ang bibig ni Patriarch Valerius So ay may dugo pa rin. Walang magawang nakahiga sa ibabaw ng tubig. Nagtatanong, tapos na. Kung gayon, dapat ikaw ang mamatay. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kamay sa unahan. Hinigop pabalik ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elara So. Si Vorgan, na may maitim na tingin, ay napagtantong may balak siyang kunin ang lampara ng kaluluwa ng kanyang ina. Nang makita ito, dinurog ni Vorgan ang espada sa kamay. Tiningnan siya, nagngangalit. Gusto mong patayin ang sarili mong kapatid. Ang iyong tunay na kapatid. Haha, oo nga. Hawak ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elara So sa kamay. Umupo siya. Tiningnan si Vorgan nang nanlilisik ang mga mata. Sumisigaw, ang aking tunay na kapatid. Dahil sa pansariling pagnanasa, ay dinungisan ng libu-libong taong reputasyon ng ating Suklan, na naging dahilan para hindi makabangon ang ating pamilya sa Human Clan sa loob ng daan-daang taon. Habang hawak niya ang lampara ng kaluluwa ng kanyang tunay na kapatid, palihim siyang gumamit ng mga ice arrow sa likuran ni Vorgan. Binigyan ko siya ng pagkakataon ng paulit-ulit. Pero ano siya? Sa bawat pagkakataon, binibigo niya ako. Habang nagsasalita, lalo siyang tumatawa ng may kasiyahan. Hanggal, tanga. Ang mapunta sa ganitong kalagayan na halos mamatay na ang kaluluwa ay ganap na sarili niyang kagagawan. Hahaha. Nang marinig ang mga salitang iyon, parang namatay si Vorgan. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagsalita, ang aking ina ay walang kamag-anak na tulad mo. Nang makita si Vorgan na walang anumang pag-iingat, mayabang na itinaas ni Patriarch Valerius So ang kamay. Tahimik na ginamit ang cultivation technique. Masunurin kang tanggapin ang kamatayan. Ang lampara ng kaluluwa ng iyong ina ay maaaring magliyab hanggang sa huling sandali sa Suklan. Tinamaan at hindi nakakilos. Sunod-sunod na tumagos ang matatalas na ice arrow sa katawan ni Vorgan. Nang makita ito, tumayo si Patriarch Valerius So na may tuwang-tuwa na anyo. Sumisigaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sisihin mo ang iyong demonyong ama na hindi dapat ginulo ang Suklan. Narinig ang mga walang kwentang salita niya. Sumimangot si Vorgan, galit na sumigaw. Nasaan ba talaga ang aking ina? Ang kinaroroonan ng iyong ina. Itinaas ni Patriarch Valerius So ang kamay sa harap. Bumuo ng selyo. Nag-ipon ng espiritual na enerhiya. Ang isang demonyong lahi na tulad mo ay walang karapatang malaman. Agad pagkatapos, hindi mabilang na mga teknik ang sunod-sunod na tumama sa ating bida. Lumikha ng malaking pagsabog. Nang makita ito, tiningnan ni Patriarch Valerius So ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elara So. Bamulong. Elara. Oh, Elara. Gamit ang dugo ng iyong sariling anak,
Marahil ay matutulungan kang makatagal pa ng 100 taon sa tabi ng ninuno ng Yeklan. Ito na ang iyong huling pagkakataon para magbayad sala. Kakasabi pa lang, sa ilalim ng tubig na nabahira ng dugo, lumitaw ang isang nagniningas na pulang talam ng espada na sumusugod sa kanyang paa. Agad pagkatapos, pinutol ng espada ang kanyang braso na may hawak sa lampara ng kaluluwa. Lumalabas na nabuhay si Vorgan. Itinaas niya ang kamay. Inagaw ang lampara ng kaluluwa. Lumalabas na hindi nawawala ang aking ina, kundi ginagamit mo siya para tulungan ng iba. Hawak ang kanyang braso na pinutol ni Vorgan at tumutulo ng dugo. Masakit na tiningnan ni Patriarch Valerius So si Vorgan nang may tinging puno ng galit. Malinaw na pinatay na kita. Bakit buhay ka pa? Narinig iyon ni Vorgan. Itinaas ang kamay sa unahan. Nagsalita ng may mapanghamak na tono. Hindi mo maintindihan. Napaka-normal. Ako, ang marangal na Demon Sovereign. Paanong makikita ng isang hamak na human clan cultivator ang aking tunay na anyo? Pagkatapos, itinuro niya ang 2 daliri sa unahan. Isang sword chi ang mabilis na sumugod sa harap ni Patriarch Valerius So. Hindi nakakilos. Tinanggap niya ng buo ang atake ni Vorgan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Narinig ang kanyang nagtatakang tanong. Sumimangot si Vorgan. Ipinaliwanag sa kanya. Tinutulungan kita para sa aking ina. Kung gayon, bilang nakatatandang kapatid, hindi naman siguro kalabisan kung mag-aalay ka ng kaunting dugo. Pagkasabi nito, ang mga daluyong ng sword chi ay pinagpira-piraso si Patriarch Valerius So sa isang iglap lang. Ang ibabaw ng tubig ngayon ay naging matingkad na pula. Pagkatapos, kinuha ni Vorgan ang lampara ng kaluluwa. Ginamit ang esensya ng dugo ni Patriarch Valerius So para pahabain ang banal na kaluluwa ng kanyang ina. Nang masipsip ang esensya ng dugo, lalong nagliyab ang lampara ng kaluluwa. Sa loob ng lampara ng kaluluwa, lumitaw ang banal na kaluluwa ni Lady Alara So, na nakakulong sa isang porma sayon. Nang makita ang kanyang ina sa ganoong kalagayan, dumilim ang mukha ni Vorgan. Nanlaki ang mga mata. Agad pagkatapos, ikinuyom ni Vorgan ang 2 palad. Tumingala sa langit, at sumigaw ng malakas. Yeklan, hindi ko inaasahang mangangahas kayong gumamit ng ganoong kalupit na soul devouring grand technique para agawin ang orihinal na kaluluwa ng aking ina. Gusto kong buong Yeklan ninyo ang magbayad ng inyong buhay. Matapos masipsip ang esensya ng dugo, nagpakawala ng malakas na enerhiya ang lampara ng kaluluwa. Lumipad ito pataas. Nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Dahan-daang nagmulat ng mata si Vorgan. Sa harap niya, lumitaw ang isang anino na tumatawag. Vorgan, anak, bumangon ka. Isang napakagandang babae ang nagsalita. Ilang beses ko nang sinabi, huwag kang matulog sa ganitong mapanganib na lugar. Umupo siya. Hinaplos ang kanyang maliit na anak na nakahiga sa ilalim ng isang malaking puno. Ina, galit ka na talaga. Ina, huwag ka nang magalit. Pumunta ako dito ngayon hindi para maglaro o matulog. Si Vorgan noon ay isang bata pa. Nakangiti ang bata sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay halos pumikit na. Kundi para sa isang napaka-importanteng bagay. Tumayo ang bata, ngumiti ng may pagmamalaki. Ina, tingnan niyo po ito. Pagkatapos, tumayo si Vorgan. Kumuha siya ng buwelo. Tumalon. Hinawakan ng isang sanga ng puno. At tumayo sa sanggang iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. At agad na nagsimulang sumibol at mamukadkad ang mga bulaklak. Ina, ito po ang regalo namin ni Ama para sa inyo. Ang tuyong sanga ay namumukadkad na ngayon ng mga bulaklak ng dao, peach blossom. Noon, ang malaking puno ay nababalutan ng matingkad na kulay rosas. Ina, maligayang kaarawan. Si Lady Alara So, Mac, ay namangha. Interesadong pinagmamasdan ang mga talulot ng bulaklak na dahan-daang nahuhulog kasabay ng hangin. Pagkatapos, lumipad siya pataas. Inilagay ni Lady Alara So ang kanyang malalambot na kamay sa pisngi ng anak. Nagsalita, salamat, mabait kong anak. Lumipad si Lady Alara So. Hinalikan ng bahagya ang noo ni Vorgan. Pagkatapos, umupo si Lady Alara So sa sanga. Tumingin ng may pagdududa sa anak. Pero, ang isang matalinong bata, kahit na may kapangyarihang demonyo mula sa ama, kung walang lihim na teknik para ito'y paganahin, hindi ito magagawa. Kaya kailan ka natuto ng lihim na teknik ng pagpapalago? Narinig iyon ni Vorgan.
Itinaas ang kamay. Hinawakan ang ilong. Pumikit. Nagmamalaki. Hindi naman katagalan. Bago umalis si ama, tinuruan niya ako. 3 araw ko lang natutunan ng husto. Narinig iyon. Niyakap ni Lady Elara Su ang anak. Itinaas ang kamay. Kinurot ang ilong. Ngumiti. Ang pagiging mayabang na ito ng aking Vorgon ay talagang kamukang kamukha ng kanyang ama. Habang masaya sila, biglang may ingay sa ibaba, na naging dahilan para lumingon silang dalawa. Ina, sino po sila? Nang makita iyon, iniisip ni Lady Elara Su. Kuya, ikalawang kuya, bakit kayo naparito? Nang makita ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na papalapit, binuhat ni Lady Elara Su si Vorgon. Lumapag sa lupa, ulong. Vorgon, anak, huwag kang matakot, sila lang ang iyong unang tiyo at ikalawang tiyo. Dapat kang magpakita ng respeto. Ha, kuya, ikalawang kuya, matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang aking anak, si Vorgon. Unang tiyo, ikalawang tiyo, si Patriarch Valerius Su at si Master Soren Su ay malamig na umismed. Nang makita iyon, sumimangot si Lady Elara Su. Tinitigan ang kanyang dalawang kapatid. Kuya, ikalawang kuya, kung naparito kayo para pahirapan kami ni Vorgon, mas mabuting bumalik na kayo. Narinig iyon. Itinaas ni Master Soren Su ang kamay sa unahan. Nagpaliwanag. Bunso, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Kami, hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Si Patriarch Valerius Su, na may malamig na mukha, ay inilagay ang dalawang kamay sa likod. Nagngangalit, Elara, may nangyari sa suklan. Kung itinuturing mo pa rin ang sarili mo bilang bahagi ng suklan, sumama ka sa amin pabalik. Narinig iyon. Iniisip ni Vorgon. Anong unang tiyo? Ikalawang tiyo. Wala akong pakialam. Hinding-hindi sasama sa inyo ang aking ina. Narinig ang sinabi ng dalawa. Nag-isip si Lady Elara Su. Kung hindi importanteng bagay, siguradong hindi personal na pupunta rito sina kuya at ikalawang kuya. Pagkatapos mag-isip, nagsalita siya. Anong nangyari sa pamilya? Mabilis na nagpaliwanag si Master Soren Su. Kamakailan lang, ang Beast Clan at ang Monster Clan ay biglang nagsimulang salakayin ang ating mga puwersa. Naghihinala kami na ang dalawang pamilyang Ye at Chen ang nasa likod nito. Dahil, pinutol ni Patriarch Valerius Su ang sinasabi ng kanyang kapatid. Ang bagay na ito ay apurahan. Walang oras para magpaliwanag ng mahaba. Sa ngayon, sumama ka muna sa amin pabalik. Pagkatapos maayos ang lahat, nasa iyo na ang desisyon kung aalis ka o mananatili. Kung talagang ang Chen Clan at Ye Clan ang tumututok sa suklan. Kung wala ako para ipagtanggol, lalamunin ng dalawang pamilyang iyon ang suklan. Hindi ko ito maaaring balewalain. Pero ang biyaheng ito ay siguradong magiging isang mahabang laban. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib si Vorgon. Nag-isip sandali, tumingin si Lady Elara Su sa kanyang anak. Vorgon, anak, may importanteng bagay na kailangang gawin si Ina. Kailangan niyang bumalik sa suklan. Maaari ka bang pumunta sa iyong ama? Ina, kung lalaban po kayo sa masasamang tao, makakatulong din po si Vorgon. Tatawagin ko rin po si ama para sumama. Narinig iyon. Ibinaba ni Lady Elara Su si Vorgon. Pagkatapos, umupo si Lady Elara Su. Lumikha ng isang pormasayo ng bilog sa likuran ni Vorgon. Kasama ang isang mensahe para sa bata. Vorgon, anak, makinig ka sa akin. Pagkatapos mong makita ang iyong ama, ibigay mo sa kanya ang mensaheng iniwan ko sa iyong kamay. At isa pa, dapat kang mangako kay ina na kung hindi ka hahanapin ni ina, hinding-hindi ka pupunta sa Human Clan para hanapin ako. Tandaan mo. Matapos magbilin, inilagay ni Lady Elara Su ang kamay sa dibdib ng anak. Pagkatapos, malakas niyang itinulak si Vorgon papasok sa pormasayo ng bilog. Vorgon, anak, tandaan mo ang bilin ni ina. Sinubukan ni Vorgon na abutin ang kamay. Tumatawag kay ina, ngunit hindi nagtagumpay at nahulog sa loob. Bumalik sa kasalukuyan. Si Vorgon ay hawak ang ulo. Tulala, nanlalaki ang mga mata. Bakit bigla kong naalala ang mga nangyari noon? Pagkatapos, walang kamalay-malay siyang naglakad. Sinusundan ang lampara ng kaluluwa sa isang paliko-likong daan sa gitna ng mga tuktok ng bundok. Ito kaya ang mensaheng gustong sabihin sa akin ni ina. Saan ba talaga ang lugar na ito? Itinaas ni Vorgon ang kamay sa unahan. Tiningnan ang lampara ng kaluluwa. Ina,
Hindi niyo ako pinayagang pumunta sa Human Clan para hanapin kayo. Maliban na lang kung ayaw niyong masaktan ako. Ngayon, sa buong Human Clan, sino ang makakapigil sa akin? Siguradong mahahanap ko kayo. Itinaas niya ang kamay sa unahan. Balak hawakan ang lampara ng kaluluwa. Ina, huwag na huwag sanang may mangyaring masama sa inyo. Ngunit bigla, ang lampara ng kaluluwa ay mabilis na lumipad paarap. Sinundan ito ng tingin ni Vorgan. Nagtataka, saan ako nito gustong dalhin? Naglakad siya ng paisa-isang hakbang paakyat ng hagdan. Sinusundan ang gabay ng lampara ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagpasimangot sa kanya. Tinitigan niya ng mabuti. Napabulalas. Isang altar ng Human Clan. Tumingin siya sa isla sa unahan. Bamulong. Mukhang isang sagradong lugar ng kung anong sekta. Nakaalis na ba ako sa ipinagbabawal na lugar ng Suklan? Nagmamadaling tumakbo si Vorgan. Tiningnan ang babae sa gitna ng sagradong lugar. Sumigaw. May tao. Nang makita ang eksenang iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Napanganga sa gulat. Mukhang si Lyra, Matt Van. Pagkatapos, nagmamadaling tumakbo si Vorgan papunta kay Lyra. Paanong, hindi pa siya namatay? Nakita niyang biglang huminto ang lampara ng kaluluwa. Kaya nagpakita siya ng nagtatakang mukha. Sa sumunod na segundo, si Vorgan ay sumalpok ng diretso sa isang proteksyong harang. Nagalit siya. Ikinuyom ang kamao. Malakas na sinuntok ang proteksyong harang. Sumisigaw, Lyra. Sa loob ng proteksyong harang, si Lyra ay biglang nakarinig ng isang pamilyar na boses sa labas. Sumigaw si Vorgan, Lyra, ikaw nga ba talaga? Bakit ka nandito sa Human Clan? Agad pagkatapos, marahas na lumitaw ang mga kidlat. Isang kidlat ang direktang tumama sa kinauupuan ni Lyra. Mula sa asul na langit, lumitaw ang 5 malalaking anyo na lumilikha ng isang porma sayon. Dahil nahaharangan ng proteksyong harang, nakatayo lang si Vorgan. Pinagmamasdan si Lyra na patuloy na pinahihirapan ng mga kidlat. Nang masaksihan ng eksenang iyon, nagngit-ngit sa galit si Vorgan. Tiningnan ang 5 anyo, sumigaw. Anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Galit na sumabog ang lakas ni Vorgan, na naging dahilan para mabiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla, isang malaking ilusyon ng Kim Kang, Vajra Guardian, ang tumingin pababa kay Vorgan. Nagsalita, saan galing ang isang batang ito na hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa? Nangangahas pumasok sa lugar na ito. Ang 5 madilim na anyo ay dahan-daang naging makapangyarihang ilusyon ng Kim Kang. Sabay-sabay na sumigaw, naghahanap ng kamatayan sa sagradong lupain ng Human Clan. Noon, 5 tao ang nakaupo sa ilalim ng 5 malalaking haligi ng langit, heavenly pillars, na basag at puno ng dugo. Nagtipon ng madidilim na ulap, kasama ang mga kidlat sa sagradong bundok, Sacred Mountain. Nakatayo sa gitna ng altar ang banal na babae, Priestess. Ang ika-10 banal na babae ng Human Clan. Si Lyra. Tumingin siya sa unahan. Iniisip, anong nangyari kanina? Sino ang tumatawag sa akin? Isang babae ang lumuhad sa 2 tuhod. Nagpakita ng takot, sumisigaw. Banal na babae. Anong nangyari? Si Lyra, na nakatayo sa gitna ng altar, kasama ang 5 babaeng nagbabantay sa 5 malalaking haligi ng langit, ay sabay-sabay na gumamit ng porma sayon. Sa mga haligi ng langit, lumitaw ang mga selyo ng yelo. Nang makita ito, ginamit ni Lyra ang kanyang cultivation technique. Bumubuo ng hindi mabilang na mga anteng-anteng sa harap niya. Iniisip, ang mga salitang nakasulat sa haligi ng langit ay nagseselyo sa espiritual na enerhiya ng buong sagradong bundok. Kapag nawala ito, tatagas palabas ang espiritual na enerhiya. At hindi naiiral ang sagradong bundok. Ano ba talaga ang nangyari? Agad pagkatapos, pinakawalan ni Lyra ang mga anteng-anteng na lumipad. Agad na damaykit ang mga anteng-anteng sa haligi ng langit para mapanatili ang selyo ng espiritual na enerhiya. Pinipigilan itong tumagas palabas. Ang mga babae sa paligid ay walang tigil na pumuri. Ngunit sa sandaling ito, napansin ni Lyra na may mali. Ang mga anteng-anteng sa itaas ng haligi ng langit ay pawang natanggal. Nataranta ang lahat nang makita ito. Ano ba naman yan? Paanong nangyari ito? Agad na nag-ipon ng espiritual na enerhiya si Lyra. Ginawang isang globo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang mga globo ng espiritual na enerhiya. Ipinadala sa buong sekta.
Ang lahat sa sekta ay nakatanggap ng utos. Buong sekta, makinig, umupo at magnilay-nilay sa lugar. Ilabas ang espiritual na enerhiya. Ang sino mang lumabag ay palalayasin sa bundok ng sekta. Narinig iyon. Lahat ay sumunod sa utos. Lahat ay umupo para magnilay-nilay. Inilalabas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ang kanilang espiritual na enerhiya ay lumipad pataas sa langit. Pagkatapos ay lumipad patungo sa tagapagtanggol na si Lyra. Sa sandaling ito, nakatanggap si Lyra ng saganang daloy ng espiritual na enerhiya. Ang 5 babae ay sumimangot. Pawis na pawis ang kanilang mga mukha. Kasalukuyang naglalabas din ng espiritual na enerhiya. Ang mga daluyong ng espiritual na enerhiya ay lumipad patungo sa haligi ng langit ngunit walang epekto. Nang makita ito, iniisip ni Lyra, hindi ko inaasahang kahit ang lakas ng buong sagradong bundok ay hindi ganap na mapipigilan ang pagkawala ng mga nakasulat na salita sa haligi. Saan nagmumula ang mapanirang lakas na ito? Ang lahat ba ng nangyayari ngayon ay may kaugnayan sa boses na tumatawag sa akin noon? Si Vorgan ngayon ay nagtiimbagang. Ang kanyang bibig ay may dugo na rin. Umubo ng ilang beses. Ubo, ubo. Isa sa mga ilusyon ng Kim Kang ang tumingin pababa kay Vorgan. Nagsalita, hindi ko inaasahang ang isang batang kalahating tao. Kalahating demonyo na tulad mo ay makakayanan ng bigat ng aming 5 nang hindi nagiging alabok. Kung titingnan, naabot lang niya ang antas ng Demon Sovereign sa Demon Clan. Ayon sa Loika, hindi niya ito dapat makayanan. Si Vorgan, na puno ng sugat ang mukha, ay itinaas ang kamay, pinunasan ang dugo sa bibig. Iniisip, ang 5 taong ito ay hindi mga Diyos, kundi ang kapangyarihan ng pagsubok ng tribulation pagkatapos ng pag-akyat, ascension, sa lugar na ito. Sumimangot siya, nag-iisip, dinala ako rito ng lampara ng kaluluwa ng aking ina. Marahil ay gusto niyang kunin ko ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito para sa sarili ko. Hindi na hinintay ni Vorgan na mag-isip. Isa sa mga ilusyon ng Kim Kang ang itinaas ang paa sa harap niya. Sumisigaw. Gayunpaman, isa ka lang namang mestisong Demon Clan. Isang paa lang ay sapat na para durugin ka hanggang mamatay. Pagkasabi nito, malakas niyang itinapak ang paa sa lupa. Lumikha ng malakas na ingay na yumanig sa buong langit at lupa. May naramdaman siyang kakaiba, napabulalas. Ano? Pagkasabi nito, tiningnan ni Vorgan ang kaluluwang anyo ng Kim Kang ng taong iyon na naging isang malaking tipak ng yelo. Itinaas niya ang kamay sa unahan. Pamitik ng bahagya, agad na naduraj ang nagyelong kaluluwang anyo. Naging malalaking pira-piraso. Pagkatapos, ang bakal na kabayo ng ilog yelo, Iron Horse Ice River, ay muling nabuo. Si Vorgan, na may malamig na mukha, ay itinaas ang kamay sa unahan. Hinawakan ito. Iniisip, ito ba ang iyong pinakamalakas na skill? Hindi rin masama. Pagkatapos, naging isang blok ng yelo ito sa kamay ni Vorgan. Hawak ang blok ng yelo sa kamay. Ngumiti si Vorgan ng may pagmamalaki. Nagsalita, kung talagang gusto niyong mabilis na ipasa ang lahat ng cultivation na naiwan pagkatapos ng inyong pag-akyat sa akin. Kung gayon, hindi ko ito maaaring tanggihan. Matapos ayusin ang isang iyon, tiningnan ni Vorgan ang mga natitira. Sumisigaw, mga ginoo, pakiusap. Pagkasabi nito, ipinagsalikop niya ang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nagpakawala ng walang hanggang espiritual na enerhiya. Nang makita ang hamon kasama ang sakripisyo ng kanilang kaibigan, ang dalawang ilusyon ay galit na sumigaw. Walang hiyang bata, ang dalawang anino ng lalaki ay sumuntok ng buong lakas. Sa harap ng papalapit na daluyong ng enerhiya, ginamit ni Vorgan ang espiritual na enerhiya para lumikha ng isang proteksyong kalasag. Huminga rin si Vorgan ng malalim. Hindi inaasahan. Ang hiningang iyon ay ang nagngangalit na apoy na tumutupok, raging fire burning. Mula sa kanyang bibig, isang malaking apoy ang lumabas. Sumasalungat sa atake ng kalaban. Nang makita si Vorgan na hindi tinatablan ng kanyang atake, iwinasiwas ng kalaban ang kamay sa likuran. Kumuha ng buwelo, mula sa kung saan, ang kanyang malaking palad ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga uri ng Fapki, magical artifacts. Nang makita ang mga Fapki na dahan-daang lumalapit sa harap, sumimangot si Vorgan. Nag-ipon ng isang bilog ng espiritual na enerhiya. Lumipad siya sa himpapawid. Ginamit ang makapangyarihang hiwa ng mga bakal na kabayo, divine slash of iron horses.
Kinontrol niya ang mga Fapki na iyon. Agad na bumaliktad ang mga Fapki. Inatake ang kalaban. Dahil inatake ng sarili niyang mga Fapki, dali-daling umiwas ang kalaban. Nang makita ang nangyari sa kaibigan, itinaas ng ilusyong babae ang kanyang kamay sa harap ni Vorgen na parang gustong siyang sakalin. Walang hiyang bata, maghintay kang hindi na makabangon pa sa libu-libong pagsubok. Gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Ang dalawa ay galit na nakatitig kay Vorgen. Sa sandaling ito, ang mga Galame, tentacles, ng dalawa ay umatake kay Vorgen. Nang makita ito, iniunat niya ang dalawang kamay sa gilid. Kasama ang mapanghamak na tono. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay mabuting bagay. Pinaalalahanan ni Vorgen ang dalawa. Ngunit ang bulag na tiwala sa sarili ay madaling mauwi sa kabiguan. Umikot siya, lumikha ng isang buhawi. Malamig na umismed. Pagkatapos, ang napakalakas na buhawi ay mabilis na sumugod. Tinangay ang mga Galame ng grupo nila. Unti-unting nawala ang buhawi. Ang bangin kung saan nakatayo si Vorgen ay nahati rin. Libong kahoy ng tagsibol mula sa may sakit na puno. 30 taon ng katanyagan ay alabok at lupa. Poetic line. Possibly a skill name or incantation related to wood element, life force engravings. Matapos ayusin ang mga iyon, natanggap ni Vorgen ang rurok na cultivation ng Human Clan, ang Great Ascension Stage, at ang Primordial Divine Soul para sa kanyang sarili. Pati na rin ang pangangatawan para i-cultivate ang mga teknik ng ibang lahi. Ngunit hanggang ngayon, wala pa siyang pagkakataong i-cultivate ito. Hindi niya inaasahang sa pagkakataong ito ay matutulungan niyang maabot ng Human Clan cultivation ang perfection. Ngunit ang pag-abot sa perfection ay walang senyales ng pag-akyat o pagsubok ng tribulation. Marahil ay dahil din ito sa kanyang primordial divine soul na kailangang i-cultivate hanggang sa ang cultivation ng 5 lahi ay umabot sa antas ng kahusayan. Ina, salamat sa pagbibigay sa inyong anak ng napakahalagang regalong ito. Itinaas ni Vorgen ang kanyang kamay. Ngumiti, tiningnan ang lampara ng kaluluwa. Hintayin niyo po ako. Malapit na akong dumating para iligtas kayo. Bukod kay ina, nariyan din si Lyra. Ang altar na iyon. Saan ba talaga iyon sa Human Clan? Nang makita ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elariso na unti-unting humihina, iniisip ni Vorgen, ano ba talaga ang nangyayari dito? Tumingala si Master Sorenso kay Vorgen na lumilipad sa himpapawid. Inaabot ang lampara ng kaluluwa. Galit na sumigaw. Walang hiyang bata. Sa loob ng 3 araw na ito, saan mo dinala ang lampara ng kaluluwa ng aking kapatid? Alam mo bang hindi maaaring umalis sa ipinagbabawal na lugar ng suklan ang lampara ng kaluluwa ng aking kapatid? Ha, narinig iyon. Dala ang lampara ng kaluluwa ng kanyang ina. Bumaba si Vorgen sa harap niya. Anong sabi mo? Hindi maaaring umalis sa ipinagbabawal na lugar ng suklan ang lampara ng kaluluwa ng aking ina. Narinig iyon. Inilagay ni Master Sorenso ang 2 kamay sa baywang. Direktang tiningnan ang lampara ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Nagsalita ng may iritadong tono. Ayan, ayan, ayan. Tingnan mo. Hindi na stable ang lampara ng kaluluwa. Bilis. Ilagay mo ulit sa estante sa gitna ng lawa. Pagkarinig nito, si Vorgen kasama si Master Sorenso ay pumunta na sa ipinagbabawal na lugar ng suklan. Nang makita niyang muling nagniningning ng normal ang lampara ng kaluluwa, nagsalita siya. Mabuti. Walang nangyaring masama. Tiningnan niya ang likod ni Vorgen. Sumigaw. Ang ipinagbabawal na lugar ng suklan ang lugar na may pinakamayamang espiritual na enerhiya sa suklan. Matapos mawala ang aking kapatid, kahit na mahina ang kanyang kaluluwa, dahil inaalagaan ng espiritual na enerhiya rito, makakatulong ito para hindi magkawatak-watak ang kanyang kaluluwa. Inilagay ang lampara ng kaluluwa ni Lady Elariso sa estante sa gitna ng lawa. Ikinaway niya ang kamay. Lumikha ng isang daluyong ng espiritual na enerhiya. Iniisip, mukhang pansamantala ko lang maaaring iwan dito ang lampara ng kaluluwa ni ina. Ang harang na ito, maliban sa akin, walang sino man ang makakasira nito. Ina, mula ngayon, walang sino man ang makakasakit sa inyo. Pagkatapos, tumalikod si Vorgen para umalis. Nang makita ito, nagsalita si Master Sorenso. Saan ka pupunta? Nasaan ang aking nakatatandang kapatid? Ha? Naglakad si Vorgen palampos kay Master Sorenso.
Nagsabi ng dalawang salita lang, pinatay na. Pagkatapos, lumipad siya na parang kidlat. Iniwan si Master Sorenso na natitigilan. Napabulalas. Hayop siya. Pati ang unang tiyo ko. Pinatay niya. Si Vorgan. Nakasakay sa espada. Lumilipad sa himpapawid. Nag-iisip. Kakaiba. Bakit tanging ang mga natitirang aura lang ng aking ina ang nararamdaman ko sa Yeklan? Pero hindi ko siya makita. Inilipat ka na ba? Mukhang kailangan kong magtanong sa mga taga-Yeklan para malanawan. Si Vorgan, na may pulang-pulang mga mata, ay itinaas ang kamay. Nagpakawala ng hindi mabilang na sword intent. Nang ahas kayong saktan ng aking ina. Ang araw ng inyong katapusan, Yeklan, ay dumating na. Pagkatapos, iwinasiwas niya ang kamay sa unahan. Ginamit ang malalim na hiwa ng bakal na halaman, deep slash of iron plants, vines. Agad na bumagsak ang mga espada ng sword intent sa Yeklan. Ngunit ang ikinagulat niya, lahat ay naharangan ng isang porma sayon. Nang makita ito, namangha si Vorgan, bahagyang ngumiti, mabilis ang reaksyon. Sa ibaba, ang mga lalaki ng Yeklan, hawak ng mahigpit ang kanilang mga espada, ay tumingala kay Vorgan. Maliit na hayop, saan ka galing? Nangangahas makipagdigma sa Yeklan. Sabihin mo, anong puwersa ang nagpadala sa iyo? Ilan ba talaga kayong dumating? Ang aming Yeklan ay hindi pumapatay ng mga walang pangalan. Sabihin mo ang iyong pangalan. Nagpakita si Vorgan ng napaka-demonyong mukha. Tiningnan sila, mga hipon at tulya lang kayo. Karapat-dapat ba kayong malaman ang pangalan ko? Gamit ang FAP key sa kamay. Ang matanda kasama ang mga lalaki ay ginamit ang Yeklan Soul Scattering Formation. Dapat nating pahirapan ang kaluluwa ng maliit na hayop na ito sa loob ng 300 taon. Ang mga bilog ng porma sayon ay pumulupot sa katawan ni Vorgan. Soul Scattering Formation. Napakabuti, Yeklan. Kung gusto niyong gumamit ng ganitong mapaminsalang paraan para harapin ang kaluluwa ng iba. Kung gayon, hindi na ako magiging magalang. Pagkasabi nito, ipinatawag ni Vorgan ang libong kahoy ng tagsibol mula sa may sakit na puno. Napakalalaking galame ang tumagos sa Soul Scattering Formation. Nang masaksihan ng eksenang iyon, ang matanda kasama ang mga disipulo ay nanlaki ang mga mata. Napanganga sa gulat, napabulalas. Paanong nangyari ito? Ang aking FAP bow, treasure weapon. Agad pagkatapos, ang matatalas na dulo ng mga galame ay tumagos sa katawan ng mga lalaki. Ang matandang iyon ay tinusok din ng malalaking galame sa dibdib. Sumisigaw, huwag. Anong klaseng halimaw ito? Bigla, mula sa kung saan. Isang apoy ang tumupok sa mga galame at sa mga tao sa himpapawid. Nang makita ito, muling ginamit ni Vorgan ang bakal na kabayo ng ilog yelo. Isang malaking kabayong yelo ang lumitaw sa harap ni Vorgan. Sa isang iglap lang, ang mga tao ng Yeklan, kasama ang mga galame, ay pawang nagyelo. Isang tao ang napanganga, sumigaw, lumilipad na dragon sa langit. Isang apoy na dragon ang lumitaw. Hinarap ang kabayong yelo ni Vorgan. Agad na isang malaking pagsabog. Kasama ang mga pira-pirasong yelo na kumalat sa himpapawid. Ang yumanig sa buong bayan ng Yeklan. Sa sandaling ito, si Yulye, ang panganay na anak ng pinuno ng Yeklan. Isa sa 3 dakilang pamilya ng Human Clan. At isa sa mga nasa larangan ng digmaan na pumatay kay Vorgan noon. Ay nakatayo sa himpapawid, nakatitig kay Vorgan, sumisigaw, ikaw na taga-Demon Clan. Hindi ka pa pala namamatay. Nagulat ka ba? Hindi dapat. Tutal. Kahit ang isang tulad mo ay hindi nang ahas na direktang lumaban. Nang ahas ka lang makipagtulungan sa mga walang kwentang iyon para pataksil na salakayin ako mula sa likuran. Buhay pa naman ako ng maayos. Hindi ba? Nang marinig ang mga mapanuyang salita ni Vorgan, ikinuyom ni Yulye ang kamao. Nagngangalit, bata, kahit anong paraan pa ang gamitin mo. Ang nananalo pa rin ang hari. Ang natatalo ang bandido. Nagniningning ang kanyang mga mata. Namula ang kanyang katawan. Nagtiimbagang. Sumisigaw. Kung napatay kita minsan, mapapatay kita sa pangalawang pagkakataon. Noon, malubha kang nasugatan ng pinagsamang teknik naming 5. Sa ganito kaikling panahon, siguradong hindi ka paganap na nakakabawi. Hindi ba? Sa pagkakataong ito,
Direktang huhugutan ko ang iyong kaluluwa para lamunin ka ng soul devouring technique ng Ye Clan. Pagkasabi nito, mabilis na sumugod ang mga daluyong ng espiritual na enerhiya sa likuran ni Vorgen. Narinig iyon. Sumimangot siya. Nanlaki ang mga mata. Napansin ang isang mainit na enerhiyang papalapit. Nakikipaglaro sa apoy. Tama, kung gayon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na kahusayan. Itinaas ni Vorgen ang kamay sa harap. Bumigkas ng spell. Sa paligid niya ay mga napakalakas na daluyong ng apoy. Minamaniobra ang mga daluyong ng apoy ni Yulye na papalapit sa kanyang likuran. Tumalikod si Vorgen. Ginamit ang nagngangalit na apoy na tumutupok, ipinatawag ang mga ilusyon ng Fire Dragon, Fire Phoenix, Fire Kilin, at Fire Tiger. Itinuro niya ang daliri pataas. Inutusan ng 4 na banal na hayop na atakihin si Yulye. Agad na sumugod ang mga daluyong ng apoy sa kanya. Nang makita ang eksenang iyon, napanganga siya sa gulat, napabulalas. Hindi. Imposible. Ang aking, bakit hindi sumusunod sa akin ang apoy? Ikaw, paano ka nakabawi ng ganoon kabilis matapos masugatan ng malubha? At lalo ka pang lumakas ng ganito. Nang marinig ang takot ng taong iyon, ngumiti si Vorgen ng may pagmamalaki. Itinaas ang kamay sa unahan. Bakit ko sasabihin sa isang mamamatay na? Ha, sa isang iglap, tinupok ng daluyong ng apoy ang braso ni Yulye, na naging dahilan para sumigaw siya ng malakas. Matapos tanggapin ng buo ang atake ni Vorgen, sumimangot siya, nagngangalit ang ngipin. Tinitigan ng ating bida nang nanlilisik ang mga mata. Hayop ka. Nang makita si Yulye na hindi pa rin sumusuko, sumimangot si Vorgen, nagngangalit, sumigaw ka pa ng isang beses. Puputulin ko na rin ang natitira mong braso. Saan niyo itinago ang aking ina? Ha, narinig iyon. Hinawakan ni Yulye ang kanyang braso na nasunog na ang kalahati. Masakit na nagsalita, lumalabas na may kailangan ka sa akin. Akala mo ba sasabihin ko? Nang marinig ang mayabang at aroganteng tono ng taong iyon, itinaas ni Vorgen ang kamay sa unahan. Itinuro ang 2 daliri pababa. Nagsabi ng 3 salita lang, kung gayon. Kalimutan mo na. Agad pagkatapos, sunod-sunod na tumama ang mga espada ng sword intent sa katawan ni Yulye, na naging dahilan para mapasubsob siya sa lupa. Sumisigaw, sasabihin ko, ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang bibig ay may dugo pa rin. Nauutal. Si Lady Elarisu ay dinala ng pinuno ng pamilya sa sagradong bundok para sa huling paghahanda sa pag-agaw ng katawan. Ang oras ay 3 araw mula ngayon. Narinig iyon. Ibinaba ni Vorgen ang mga daliri sa harap niya. Nagtatanong, ano pa? Nang makita ang mga espada ng sword intent na parang gustong siyang patayin anumang oras. Natarante siya. Sumigaw. Nasabi ko na lahat. Pakiusap. Patawarin mo ako. Huling tanong. Narinig iyon. Tiningnan siya ni Vorgen ng may malamig na tingin. Ako at ang inyong 4 na lahi ay walang hidwaan o sama ng loob. Bakit gusto niyong makipagsanib puwersa sa mga traidor ng Demon Clan para patayin ako? Narinig iyon. Pinagpawisan ng malapot si Yulye. Takot na hindi makapagsalita. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Kakasabi pa lang. Isang globo ng gintong liwanag ang direktang tumama kay Yulye. Agad na isang malaking pagsabog ang yumanig sa buong bayan ng Ye Clan. Natigilan si Vorgen. Nag-iisip. Ang lihim na pagbabawal sa pagsasanib puwersa ng 5 lahi para patayin ako ay ganito kalakas. Binanggit lang. Sumabog na agad ang orihinal na kaluluwa at katawan. Bigla, isang bato ng mensahe, message stone, ang mabilis na lumipad patungo kay Vorgen. Kinuha niya ang bato ng mensahe. Sa harap nito, lumitaw ang ilusyon ni Kiro, na natataranta, nagsasalita, Panginoon, peligro. Nakita ng ating mga tao ang banal na babae ng Human Clan na kamukhang kamukha ni Demon Sovereign Lyra, Matt Van. Dinakip ng emperador ng Human Clan at dinala sa palasyo. Ang emperador ng Human Clan ay nahuhumaling sa kagandahan ng banal na babae. Ngayon ay gusto siyang piliting pakasalan. Narinig iyon ni Vorgen. Sumimangot. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na galit. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kamao. Dinurog ang bato ng mensahe. Agad na nagpakawala si Vorgen ng napakalakas na enerhiya. Mabilis na lumipad paarap. Sa marangyang palasyo, ang emperador ng Human Clan ay komportableng nakaupo sa trono.
Pinagmamasdan ng banal na babae ng human clan na dahan-daang lumalapit sa kanya. Itinaas niya ang kamay. Ipinatong ang baba sa kamay. Pinagmamasdan ang kagandahan ng banal na babae ng human clan. Walang tigil sa papuri. Maganda. Tunay ngang maganda na parang isang diwata. Ang banal na babae ng human clan ngayon ay mahigpit na nakatali ang dalawang kamay ng kadena. Sumimangot. Direktang tiningnan ng Meniakis na mukha ng emperador ng human clan. Sumisigaw. Ikaw, bilang emperador ng human clan, ay lumalabag sa mga tagubilin ng mga ninuno. Kumikilos laban sa banal na babae ng sagradong bundok. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Ha? Nang marinig ang mga salita ng banal na babae, tinakpan niya ang bibig. Humalakhak. Parusa ng langit. Anuman ang sabihin. Ako pa rin ang tunay na dragon. Anak ng langit. Kahit na parusahan ng langit. Ang parurusahan ay ang mga umaasang makuha ang aking mahal na konsorteng banal na babae. Ha ha ha. Matapos tumawa, tumayo siya. Inilagay ang dalawang kamay sa likod. Lumapit sa kinatatayuan ni Lyra. Ang iyong sagradong bundok ngayon ay ubos na ang espiritual na enerhiya. Ang isang banal na babae na tulad mo. Kahit ang soul-binding chains ng aking pamilyang imperial na espesyal na ginawa ay hindi mo malabanan. Ano pa ang masasabi mo tungkol sa parusa ng langit? Itinaas niya ang kamay sa unahan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malinaw na pagkamanyakis. Basta't masunurin kang maging aking mahal na consort. Hindi pa niya natatapos ang pangungusap. Ngumisi ang banal na babae ng human clan. Nakakatawa ka talaga. Akala mo ba, dahil lahat ng tao sa sagradong bundok ay malubhang nasugatan dahil sa pagtatanggol sa haligi ng langit, ay maaari mo nang gawin ang gusto mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang mga nakasulat na titik sa haligi ng langit ay nawala na. Isa na lang itong ordinaryong haligi. Maaari pa ba itong mag-ipon ng espiritual na enerhiya? Narinig iyon. Mapanuyang nagsalita si Lyra. Ang pamilyang imperial ay talagang napakatanga para ipamana sa iyo ang pwesto. Ang pinakaimportanteng bagay sa sagradong bundok ay hindi ang haligi ng langit, kundi ang banal na babae. Basta't naririyan pa ang banal na babae, manunumbalik ang mga titik, at kusang babalik ang espiritual na enerhiya. Ang banal na babae ay hindi namamatay. Nagre-reinkarnasyon lang. Samantalang ikaw, dahil sa ginawa mo ngayon, ay magbabayad ng mahal. Nagalit ng husto ang emperador ng human clan. Direktang sinampal ang magandang mukha ni Lyra. Sumisigaw. Walang hiyang babae. Inaalok ka ng alak. Ayaw mo. Gusto mo ng parusang alak. Walang kakayahang lumaban. Tinanggap ni Lyra ang sampal na iyon. Iniisip, kaunti na lang at mabubuksan ko na ang soul-binding chains. Kahit na wala akong sapat na tunay na enerhiya ngayon. Ang pinakamasama ay sabay kaming mamamatay ng asong emperador na ito. Para pigilan ang iniisip niya, hinawakan ng emperador ang kadena. Pagkatapos ay hinayla ang dalawang kamay ng banal na babae. Sumisigaw. Ang isang babaeng hindi marunong tumano ng utang na loob na tulad mo ay hindi na kailangan ng anumang seremonya sa tamang oras. Ngayon, aangkinin kita. Patuloy na hinihila ng emperador ng human clan ang banal na babae. Ngunit tahimik nang natanggal ni Lyra ang kadena sa kanyang kamay. May naramdaman ng emperador ng human clan kaya napatingala siya. Sa sandaling ito, isang napakalakas na puwersa ang direktang tumama sa kisame. Lumikha ng malaking butas. Isang anyo ng lalaki, kasama ang isang daluyong ng espiritual na enerhiya. Ang direktang lumipad patungo kay Lyra, na naging dahilan para mabilis na takpan ng emperador ng human clan ang kanyang mata. Lumalabas na si Vorgan ang lumipad para iligtas si Lyra. Tumingala ang banal na babae ng human clan sa ating bida. Nagsalita, ikaw, ang boses mo, ikaw ba ang taong lumitaw sa aking panaginip? Nang makita si Vorgan na inaagaw ang banal na babae sa harap niya, galit siyang sumigaw. Munting magnanakaw. Saan ka galing? Bitiwan mo ang aking mahal na consort. At maaari pa kitang hayaang mamatay ng buo ang katawan. Narinig iyon ni Vorgan. Lumingon. Tiningnan siya ng may mabangis na mga mata. Sumigaw. Nang ahas kang magkaroon ng intensyon sa aking asawa. Wawasakin ko ang iyong banal na kaluluwa. Nang marinig ang dalawang salitang, asawa. Tumingala si Lyra sa lalaki sa harap. Iniisip, asawa. Nagkakamali ba siya ng tao? Nang marinig ang mga salita ni Vorgan, humalakhak ang emperador. Lumalabas na isa kang baliw.
Ang banal na babae ng sagradong bundok ng human clan ay asawa mo. Iyan ang pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Haha. Nang marinig ang apat na salitang, banal na babae ng sagradong bundok, tumingin si Vorgan pababa kay Lyra nang may kaunting pagdududa. Si Lyra sa harap niya ay talagang walang bahid ng enerhiyang demonyo. Isang tao. Kamukang kamukha ng taong nakita niya sa ilusyon ng lampara ng kaluluwa ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Tumingin sa unahan. Nagsalita. Nagpapaalala. Mag-ingat ka. Nang marinig si Lyra na nag-aalala sa kanya. Ngumiti si Vorgan ng may kasiyahan. Nagsalita. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Sa sandaling ito, sa likuran ni Vorgan, may mga daluyong ng espiritual na enerhiya na sumusugod para atakihin silang dalawa. Ngunit naharangan ito ng isang kalasag sa kanyang likuran.